Yo, what's up mga kaibigan? Welcome back to Hoops Horizon, kung saan walang preno ang NBA usapan at lahat ng mainit na balita, dito natin hinahimay ng todo. At ngayong episode, grabe ang kwento natin. May bagong pakpak na lumilipad sa Atlanta. May MVP frontrunner na muntik nang mawalan ng laban dahil sa injury at may mga team na tahimik pero unti-unting umaakyat sa standings. Kaya umupo na kayo, humigop ng kape at simulan na natin ang kwentuhan. Simulan natin sa pinaka-exciting na debut ngayong linggo. Matapos ang mahabang request na makaalis sa Golden State at sa sistema ni Steve Kerr, si Jonathan Kuminga ay tuluyan ng nakahanap ng bagong tahanan sa Atlanta Hawks. At mga kaibigan, hindi ito simpleng debut lang. Ito ay statement game, isang mensahe, isang paalala sa buong liga na kapag nabigyan ng tamang oportunidad ang batang ito, kaya niyang sumabog. Sa kanyang unang laro para sa Hawks laban sa Washington Wizards, nagpakawala agad si Kuminga ng 27 points, 7 rebounds, 4 assists, at 2 steals. Pero hindi lang stats ang pinag-uusapan dito. Ang mas nakakagulat, ginawa niya ito sa loob lang ng mas mababa sa 25 minutes. 9 out of 12 shooting mula sa field. 3 out of 4 mula sa 3-point line. Ibig sabihin, hindi ito pilit. Hindi ito basta volume shooting. Efficient, controlled, confident. Makikita mo sa galaw niya na parang nabunutan siya ng tinik. Mas agresibo siya sa atake, mas decisive sa mga cuts, mas relaxed ang shooting form. Para bang may bigat na nawala sa balikat niya. At sa panalo ng Hawks, 119-98, malinaw na hindi lang siya role player. Pwede siyang maging centerpiece. Ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng bagong era sa Atlanta? May kakayahan si Kuminga na maging two-way threat. Kaya niyang depensahan ang multiple positions dahil sa kanyang length at athleticism. Kaya rin niyang umatake sa rim na parang freight train. Kung mabibigyan siya ng consistent na minutes at tiwala ng coaching staff, posibleng maging breakout star siya ngayong season. Habang may bagong bituin na sumisikat sa Atlanta, may isa namang superstar na nasa alanganin ang laban para sa pinakamataas na individual honor sa liga. Ang SHGA ng Oklahoma City Thunder ay inanunsyo na out para sa susunod nilang laro at posibleng hindi pa makabalik sa loob ng isang linggo. At dito nagiging seryoso ang usapan. Alam natin na may 65-game minimum requirement para maging eligible sa season awards tulad ng MVP. 5 laro na lang ang pwede niyang ma-miss bago siya tuluyang ma-disqualify. Isipin mo iyon, buong season mong dinala ang team mo. Ikaw ang front-runner sa MVP conversation. Tapos, isang injury lang ang pwedeng magtanggal sa pangalan mo sa balota. Kung mangyari iyon, babaliktad ang buong MVP race. Sa kasalukuyan, may iba pang kandidato na nasa alanganin din pagdating sa games played. Si Nikola Jokic, 1 laro na lang ang pwede niyang ma-miss. Si Victor Wembanyama, 4 na lang. Si Luka Doncic, 5. At may mga pangalan na tuluyan ng hindi umabot sa minimum. Kung sakaling ma-disqualify ang top contenders, biglang lalamig ang MVP race at pwedeng umangat ang ibang kandidato tulad nina Anthony Edwards, Cade Cunningham o Jaylen Brown. Isipin mo kung gaano ka-wild iyon. Isang award na karaniwang predictable, biglang magiging open field dahil sa injury at availability. At habang wala si SHGA, kailangang mag-step up ng OKC. At ginawa nga nila iyon sa panalo laban sa Toronto Raptors, 116-107.
Solid ang contribution ng supporting cast, balanced scoring, team defense. Ipinapakita nito na hindi lang sila one-man show. Pero hindi natin maikakaila, iba pa rin kapag nasa court si SHGA. Siya ang tempo setter, siya ang closer, siya ang emotional leader. Kung magtatagal ang kanyang injury, hindi lang MVP race ang maaapektuhan, pati ang seeding sa Western Conference. At doon pumapasok ang ibang contenders na handang sumunggap. Isa sa mga tahimik pero consistent ay ang San Antonio Spurs. Habang ang ibang top teams ay may injuries, ang Spurs ay patuloy na lumalapit sa mas mataas na pwesto. Kung magpatuloy ang momentum nila, hindi malabong umakyat sila sa number 1 seed conversation. Sa Western Conference na sobrang dikit ang laban, bawat panalo ay mahalaga. Lumipat naman tayo sa Eastern Conference kung saan ang Philadelphia 76ers ay nagpakita ng lakas laban sa Indiana Pacers, 135-114. Pinangunahan sila ni Tyrese Maxey na muntik nang mag-triple-double. Aggressive sa drive, confident sa perimeter. Ramdam mong siya ang heartbeat ng team. At syempre, nandyan pa rin si Joel Embiid na kahit limitado ang minutes ay napaka-efficient. Kapag healthy siya, ibang level ang presence niya sa loob. Kapag pinagsama ang production ni Maxey at Embiid, delikado ang Sixers sa playoffs. Hindi rin dapat maliitin ang depth na ipinakita nila. Kapag ang bench mo ay kayang magbigay ng double-digit scoring, mas lumalalim ang kumpiyansa ng team sa tight games. Sa kabilang banda, bumawi naman ang Cleveland Cavaliers matapos ang isang pagkatalo. Tinalo nila ang New York Knicks 109-94. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang scoring habang solid ang suporta nina Jarrett Allen at ng ibang core players. Ang Cavaliers ay may 2 talo lamang sa kanilang huling 15 laro. Ibig sabihin, hindi ito fluke, may sistema, may chemistry, at higit sa lahat, may consistency. Sa Eastern Conference na puno ng contenders, mahalaga ang momentum papasok sa postseason. Kung babalikan natin ang kabuuang larawan ng liga ngayon, malinaw na ang season na ito ay puno ng twists. Isang trade, isang injury, isang breakout performance, lahat kayang baguhin ang direksyon ng kwento. Ang debut ni Kuminga ay maaring maging turning point sa Atlanta. Ang injury ni SHGA ay maaring maging turning point sa MVP race. Ang pag-akyat ng ibang teams ay maaring maging turning point sa playoff seeding. At diyan nagiging exciting ang NBA. Sa Hoops Horizon, hindi lang tayo tumitingin sa box score. Tinitingnan natin ang narrative, ang body language, ang momentum shifts. Dahil sa dulo ng araw, basketball ay hindi lang numero. Ito ay kwento ng opportunity, sacrifice, at tamang timing. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ba ay kaya bang panindigan ni Kuminga ang level na ipinakita niya sa debut? At kung sakaling ma-disqualify si SHGA sa MVP, sino ang dapat pumalit? Anthony Edwards ba? Cade Cunningham? O may dark horse pa tayong hindi nababanggit? I-comment ninyo sa baba. At kung gusto ninyo ng mas malalim, mas matapang at mas diretsong NBA breakdown araw-araw, siguraduhing nakasubscribe kayo sa Hoops Horizon. Dahil dito, walang mintis. Lahat ng anggulo sinusuri. Lahat ng galaw binabantayan. Hanggang sa susunod na episode, mga kaibigan, keep your eyes on the horizon. Dahil sa liga na ito, isang laro lang ang pagitan ng pagiging ordinaryo at pagiging alamat.